Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi April Rose Perpinan, Lodi Kirks Darren, Lodi Anisa Dico, Lodi Prince Princess, Lodi Joey Tabura, Lodi Divino Felipe, Lodi Titeng Matigas, Lodi April Roy Capuras, Lodi Harold Gatiturena. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-265 kabanata, sa pagpapatuloy. Tinamaan ng atake ni Palm Emperor si Chon Il-hak, at agad itong napatalsik palayo, habang makikita ang pagtalsik ng dugo sa hangin. Makikita ang mukha ni Chon Il-hak na napangiwi sa matinding sakit, ang mga mata ay bahagyang nanlaki habang ang dugo ay tumalsik mula sa kanyang bibig. Ang kanyang ekspresyon ay halong galit at pagkabigla, at ramdam sa bawat galaw ang bigat ng tinamong pinsala, malinaw na tanda ng tindi ng atake na tumama sa kanya. Muli na namang gumawa ng pag-atake si Palm Emperor, mariin na itinusok ang kanyang espada sa unahan. Makikita ang napakalakas na puwersa na umiikot sa talim nito. Habang nakangiti siya ng may kumpiyansa at malamig na determinasyon, malinaw niyang inilabas ang kanyang kasanayang the sword that engulfs the earth. Makikita ang matinding gulat sa mukha ni Chon Il-hak nang makita niya ang puwersang papalapit at malapit nang tumama sa kanya. Ang liwanag nito ay lalong lumalakas at bumabalot sa paligid. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla habang ramdam niya ang napakabigat na presyon ng enerhiya, isang malinaw na senyales na ang paparating na atake ni Palm Emperor ay higit na mas mapanganib kaysa sa inaasahan niya. At ilang sandali pa, makikita na ang puwersang itinira ni Palm Emperor ay naging isang dambuhalang aipo-aipo na umiikot sa hangin. Ang napakalakas na enerhiya ay humigop ng hangin, alikabok, at mga bato sa paligid. Umuugong ang paligid sa lakas ng aipo-aipo, at ramdam ng lahat ang matinding presyon, isang nakapanlulumong tanawin na tila kayang lamunin ang anumang madaanan nito. Mula sa gitna ng dambuhalang aipo-aipo, pilit na hinarang ni Chon Il-hak ang atake gamit ang kanyang espada, itinaas ito ng mataas habang sinusuportahan ng isa pa niyang kamay. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa tindi ng puwersang sumasalubong sa kanya. Ang hangin at enerhiya ay umiikot sa paligid na parang nais siyang higupin papaloob. Napangiwi ang kanyang mukha habang pilit niyang hinaharap ang puwersa, at sa kanyang isipan ay napasabi siya, nang ang aking espada, hindi kayang makipagsabayan. Ang dambuhalang aipo-aipo ay nagpatuloy sa walang tigil na pag-ikot, humahagupit ang hangin, at mula sa gitna nito ay maririnig ang sigaw ng matinding sakit ni Chon Il-hak. Unti-unti ring naglaho ang dambuhalang aipo-aipo, at mula sa hamupang alikabok ay makikita si Chon Il-hak na nakatayo pa rin. Ang kanyang mukha ay nakangiwi sa galit, ang mga mata ay nag-aapoy sa puot habang mariin niyang sinabi kay Palm Emperor. Nahayop ka. Napangiti si Palm Emperor kay Chon Il-hak, ang mukha'y puno ng kalmadong kumpiyansa at bahagyang pang-uuyam, at mariin niyang sinabi, ganoon ka ba talaga nagulat? Sinabi pa ni Palm Emperor habang itinaas ang kanyang espada, at sabay naglabas ng napakalaking halaga ng enerhiya na kumikislap na kidlat sa paligid, na pero ano ang gagawin natin? Marami pa akong ipapakita sa'yo. Sinabi sa kwento na makikita na mas tumindi pa ang pagpapalabas ni Palm Emperor ng enerhiya at ang mga bato sa paligid ay nag-aangatan sa ere na habang nagkakaisa ang inner ki ni Baek Sang-on sa kanyang espada. Ang Dark Iron Divine Sword ay tila naging bahagi na ng kanyang katawan. Sa daloy na yon, ipinamalas niya ang kanyang ganap na kapangyarihan. Makikita sa mukha ni Chon Il-hak ang matinding gulat nang makita niya ang napakalakas na enerhiya, at sa kanyang isipan ay napasabi siya, na ano? Ano ba talagang klaseng nilalang ang hayop na ito? Nakangisi si Palm Emperor habang mariin na nakatingin kay Chon Il-hak, at malamig niyang sinabi, abangan mo ito. Ipapakita ko na sa iyo ang aking ultimate move. Ang enerhiyang pinapalabas ni Palm Emperor ay makikita sa langit, nag-iipon at kumikislap ng matindi, bumubuo ng napakalaking aura na tila handang bumagsak sa paligid. Ang hangin sa paligid ay lumalakas, umiikot at humahagupit sa lupa, ang alikabok at maliliit na bato ay napapatalsik sa ere, at ramdam ng lahat ang napakatinding presyon ng kapangyarihan. Napakagat ng mga ngipin si Chon Il-hak nang makita niya ang napakalakas na enerhiya, habang ang dugo ay dahan-daang tumutulo mula sa kanyang bibig. Makikita naman si Palm Emperor na ang mga mata ay lumiliwanag, puno ng determinasyon at kalmadong kumpiyansa,
habang patuloy niyang pinapalabas ang kanyang napakalakas na enerhiya. At ilang sandali pa, ang enerhiyang inipon niya sa langit ay bumagsak ng napakalakas. Mariin niyang tinawag ang kasanayang ito na heaven-shattering iron meteor shower. Ang mga bumagsak na enerhiya ay sabay-sabay, bumuo ng napakalaking bilog na enerhiya na papunta kay Chon Il-hak. Ang liwanag at init mula sa pagbagsak at sumasabog sa paligid, habang ang hangin ay umiikot at humahagupit sa lupa. Itinaas ni Chon Il-hak ang kanyang espada at nilagyan ng matinding enerhiya, ang ki ay kumikislap at umiikot sa talam, habang sa kanyang isipan ay mariin niyang sinabi, na Sword Demon. Bumwelo ito habang nakangiwi ang mukha na malakas na itutusok ang espada sa langit na sinabi sa isip na punitin mo ang langit gamit ang iyong puot. At isang dambuhalang ahas na gawa sa naglalagablab na enerhiya ang pinalabas ni Chon Il-hak. Dumiretso at sinalubong ang rumaragasa at kumikislap na enerhiya ni Palm Emperor. Mariin niyang tinawag ang kanyang kasanayan, na Sword Demon Dark Snakes. Nagkatamaan ang dalawang dambuhalang enerhiya sa langit, ang rumaragasa at kumikislap na sword ki ni Palm Emperor at ang dambuhalang ahas na gawa sa enerhiya ni Chon Il-hak, at tila naiipit ang enerhiyang ahas sa gitna ng banggaan. At makikita na ang maliliit na alon ng enerhiya ni Palm Emperor ay bumabagsak sa ibaba, sumasabog at umiikot habang tila hindi kinaya ng maliit na bersyon ng ahas na gawa sa enerhiya ni Chon Il-hak. Hanggang sa nakatagos ang enerhiya at bumagsak sa lupa, nag-iwan ng malakas na alon ng alikabok at puwersa, direkta sa harap ni Chon Il-hak. Napangiwi ang mukha ni Chon Il-hak, at sa kanyang isipan ay napasabi siya, hindi maaari. Natatalo ang mga itim na ahas ng Sword Demon. Nakangisi si Palm Emperor habang patuloy na pinapalabas ang kanyang napakalakas na enerhiya. Ang kanyang mga mata ay lumiliwanag na parang apoy, at sa kanya sinabi ng mariin na nakita mo ba, Sword Demon? Ang kanyang ngiti at kumpiyansa ay nagpapahiwatig ng kataas-taasang kontrol sa laban, habang ramdam ng lahat ang napakatinding presyon at kapangyarihan na bumabalot sa bawat galaw niya. Napaungol ng sakit si Chon Il-hak nang tumama sa kanya ang enerhiya ni Palm Emperor. Ang bawat alon ay bumagsak sa kanyang katawan na nagdulot ng matinding kirot at pagkabigla. Makikita sa kanyang mukha ang hindi makapaniwalang ekspresyon. At pagkatapos, hinampas pa ibaba ni Palm Emperor ang kanyang espada, kasabay ng napakalaking buhos ng enerhiya, ang aura at liwanag ay kumikislap ng matindi sa ere. At mariin niyang sinabi na ito ang aking espada. Biglang makikita ang napakalaking buhos ng enerhiya ni Palm Emperor na rumaragasa pa ibaba, sabay nitong nilamon at winawasak ang dambuhalang ahas na gawa sa enerhiya ni Chon Il-hak. Ang mga itim na alon ng Sword Demon Dark Snakes ay tila naipit at naglaho sa gitna ng liwanag at kidlat, at direktang tatama ang malakas na puwersa sa katawan ni Chon Il-hak. Ang impact ay nagdulot ng malakas na pagsabog, ang hangin ay umiikot at humahagupit sa paligid, at ramdam ng lahat ang tindi ng ultimate move ni Palm Emperor na halos hindi mapigilan ng kalaban. At sa pagtama ng malakas na enerhiya, makikita ang espada ni Chon Il-hak na nagkakaroon ng bitak. Ang metal na talam ay kumikislap at tila nabibiyak sa tindi ng impact. Napapaungol ng sakit si Chon Il-hak, habang ang liwanag ng enerhiya ni Palm Emperor ay bumabalot sa kanyang paligid, kumikislap at umiikot sa bawat galaw. At ilang sandali pa, makikita na tuluyan ng natakpan ng liwanag ang mukha ni Chon Il-hak, ang kanyang anyo ay halos hindi na mabatid sa liwanag ng napakalakas na enerhiya ni Palm Emperor. Mula sa malayo, makikita ang malakas na pagtama ng buhos ng enerhiya kay Chon Il-hak, na nagdudulot ng malalakas na alon ng shockwave. Ang alikabok ay tumataas sa hangin, bumubuo ng makapal na ulap na sumasakop sa paligid, at ang maliliit at katamtamang bato sa lupa ay umaangat, umiikot, at napapatalsik sa ere sa lakas ng impact. Makikita ang paa ni Palm Emperor na naglakad papalapit. Ang bakas ng matinding labanan ay malinaw na makikita sa paligid, ang lupa ay nagkaroon ng maliliit at malalaking butas, ang alikabok ay nakataas. Si Palm Emperor ay unti-unti nang napunta sa harapan ni Chon Il-hak, nakatayo ng matatag at puno ng kumpiyansa. Nakaluhod si Chon Il-hak, ang katawan ay duguan at nanginginig, bawat galaw ay nagpapakita ng hirap at sakit. Malalim ang kanyang paghinga, ramdam ang bigat ng pinsalang tinamo. Nakatungo ang kanyang ulo habang sinasabi na ito na ba? Ang katapusan. Nakatingin sa kanya ng mariin si Palm Emperor na sinabi na sapat na ang laban na ito.
Naalala pa nito ang sinabi sa kanya ng lalaking nakma sa Kara na sinabihan niya tayong umiwas sa direktang pakikipagtuos sa Palm Emperor. At pagkatapos ay napapikit na lang si Chon Il-hak na napasabi na gaya ng inaasahan. Imposibleng makipagsabayan sa kanyang talino at kakayahan. Napaliit ng mata si Palm Emperor na nakatingin dito na sinabi pa niya na yan na naman ba ang bagay na yun tungkol sa Lord? May ngiti sa mukha si Chon Il-hang na nakatingin sa kanya at sinabi na oo. Siya ang magbabalik ng kaayusan sa mundong ito. Upang matupad ang kanyang kalooban, naging espada niya ako. Nagulat naman si Palm Emperor na napasabi na ang pagtapos ba sa di mabilang na buhay ang tinatawag mong kaayusan. Umubo ito ng dugo na sinabi pa sa kanya na bahagi lamang yon ng kinakailangang proseso. Ako, na natalo ng iyong espada, ay bahagi rin ng prosesong yon. Dagdag pa nitong nakangisi na ang taong yon. Matagal ka na niyang binabantayan. Nagtatakang napatanong naman sa kanya si Palm Emperor na ako, bakit? Sinagot siya nito habang makikita. Ang lalaking ito na nakikipaglaban na sinabi na ang mga taong lampas sa karaniwang sining ng martial arts at humuhubog sa daloy ng Murem. Ang taong yun, palaging nakamasid sa mga ganitong individual. Dagdag pa niya na marahil para siguraduhin hindi sila magiging isang hindi inaasahang puwersa. O baka, kung maaari, makipagtulungan sa kanila. Ang mga araw na nakatingin sa iyo ang tingin ng taong yun ay kung minsan. Malungkot. Nakatingin sa kanya si Chon Il-hak na sinabi pa na ngayon na nawala na ang Sword Demon. Siya ang lalapit sa iyo. Sumagot naman sa kanya si Palm Emperor na sinabi na kahit sino pa man ang kalaban ko, wala akong balak umatras. Makikita ang mukha ni Chon Il-hak na tila mawawala na sa kanyang kamalayan na napatungo ng ulo. At pagkatapos ay unti-unting bumabagsak ito habang sinasabi pa kay Palm Emperor na tulad ng inaasahan mula sa Palm Emperor. Habang pinagmamasdan ni Palm Emperor ito na nakahandusay sa lupa, sinabi sa kwento na ibinalik ni Baek Sang-an ang kanyang espada sa kaluban. Habang itinatatak ang mga pangalan sa kanyang puso, napasalubong ang kilay niya na sinabi pa sa isip na ang mga nakatagong puwersa. At ang Lord, napatingin siya sa langit na sinabi pa sa kwento habang may seryosong mukha na ang tunay na kaaway na nagpapatakbo sa Murem mula sa kadiliman. Dagdag pa na ngayon, ang kanyang bagong laban ay magsisimula na. At dito na po nagtatapos ang ika-265 kabanata. Ika-266 na kabanata. Sa pagpapatuloy, pinagmamasdan ni Palm Emperor ito habang nakabulagta. At pagkatapos ay huminga siya ng malalim. At itinaas ang ulo sa baybugan ng hangin sa ere. At pagkatapos ay napatingin siya sa gilid na sinabi na ngayon, kayo naman. Nagulat ang mga nanunood, napapaungol sa takot at napangiwi ang mga mukha nila habang ramdam ang bigat at kapangyarihan ng presensya ni Palm Emperor. Nakangisi si Palm Emperor habang nakatingin sa kanila. Ramdam ang napakalaking pressure na bumalot sa paligid. Sa takot at pagkagimbal, napakalaki ng tingin nila sa kanya habang marahan niyang sinabi, na paano ko ba kayo dapat patayin? Bigla namang may mga taong kumilos ng mabilis, sabay-sabay na tumalon, ang kanilang mga anino ay tila mga kidlat na dumaan sa hangin. At ilang sandali pa, makikita ang mga ito, mga taong may suot na maskara, na pinalibutan si Palm Emperor. Agad na napaseryoso ang mukha niya habang tumingin sa paligid, ramdam ang bigat ng sitwasyon at ang tensyon sa hangin habang inihahanda niya ang sarili para sa paparating na labanan. Sinabi pa niya sa mga ito na ano bang nangyayari sa araw na ito? Bakit ba hindi nauubos ang mga hayop na ito? At pagkatapos isang paa ng lalaki ang naglalakad papunta sa kanya. Ito pala ang pavilion leader na magkahawak ang kamay na sinabi sa kanya na binabati ko ang Palm Emperor, Ginoong Baek Sang-an. Mula ako sa Heaven Dominating Sect. Ako ang pavilion leader ng Tianqing. Napatingin siya dito habang sinasabi sa kanyang isip na Heaven Dominating Sect. At pagkatapos ay sinabi niya dito na ano naman ngayon. Muling sinabi sa kanya ni Pavilion Leader na pakiusap. Hayaan mo kaming kunin ang katawan ng aming sect leader. Nakatingin siya ng walang emosyon at sinabi niya dito na tila bahagi rin kayo ng Dark Forces, sa tingin mo ba ay makatwiran ang hiling mong yan? Bigla namang may hinagis ang nakamaskarang lalaking ito sa kanya. At makikita ang tinapon nito ay isang kahoy na tumusok sa harap niya na pinagmamasdan niya ito. Makikita ang gulat sa kanyang mukha na napasabi sa isip na ito ay,
Ang tungkod ng matandang mungheng yun. Muling sinabi sa kanya ng pavilion leader na habang kinakalaban mo ang Heavenly Martial Sect, pumunta kami sa Shaolin. Masyado siyang maraming nalalaman, kaya hindi na namin siya pwedeng hayaan pang mabuhay. May hindi pa rin makapaniwalang mukha si Palm Emperor habang naiisip niya ito na napasabi pa na hindi ito maari. Dagdag pa niya sa isip na patay na ang matandang monghe. Nakangisi ang pavilion leader na sinabi pa sa kanya na sa pagharap sa isang taong may matinding galing sa martial arts, kailangan ng tuso at madayang paraan. Napahawak sa baba si Palm Emperor na may naiinis na mukhang napahinga na sinabi na mga hayop kayo. Hindi ko alam kung ano ang binabalak ninyo, pero huwag ninyong isiping makakalabas kayo rito ng buhay. Muling tumugon ang pavilion leader sa kanya na sa tingin ko ay hindi iyan magiging madali. Habang bahagyang napatungo ng ulo si Palm Emperor na nakatingin dito sinabi niya na ako ang magpapasya niyan. Sinagot siya nitong nakangisi na hindi, ako ang magpapasya. Paano kung ang buhay ng anak mong babae ang nakataya? Dahil sa sinabi niyang yun napalaki ng mata si Palm Emperor na napatingin dito. At pagkatapos ay nagpalabas ng puwersa na sinigaw niya na ang lakas naman ng loob mo. Naramdaman ng mga ito ang matinding puwersang pinakawalan ni Palm Emperor habang nakatingin siya sa kanila, dahilan upang mapaungol sila sa hampas ng hangin. Sinabi pa ng pavilion leader habang nag-ulo ang buhok nito na ang Iron Sword Baek family. Hindi ba't yun ang kahinaan ng lahat? Seryosong sinabi naman sa kanya ni Palm Emperor na hindi magiging madaling pasukin ang lugar na yon. Sinagot siya ni pavilion leader na bagaman hindi may kakaila na isa sila sa top 3 families sa mundo ng martial arts, kung susuriin mong mabuti, hindi na iyon ang kaso ngayon. Dagdag pa nito habang makikita ang mata nito na seryosong nakatingin. Sa kanya na sinabi na ngayong wala ang Alliance Leader, ang Palm Emperor, ang Heavenly Demon, at ang Death God, sa tingin mo ba ay kayang protektahan ni Matriarca Baekye ang pamilya ng mag-isa? Sinabi sa kanya ni Palm Emperor na kahit na ganoon, wala kayong paraan para kumilos agad-agad. Muling sinagot siya ni pavilion leader na ang assassination squad sa Iron Sword Baek family ay naka-standby na. Napasimangot ng mukha si Palm Emperor na mariing nakatingin dito. Ibinuka nito ang kanyang dalawang palad na sinabi pa sa kanya na huwag mo sana akong mamasamain. Hindi pagpatay ang gusto ko. Nais ko lang ay escort ang aming sect leader. At tumingin sa gilid na makikita ang mga ito na sinabi pa na gaya ng marahil ay nahulaan mo na. Paparating dito ang pinuno ng Justice Alliance upang harapin ang mga natitirang miyembro ng Heavenly Martial Sect. Kapag nangyari yun, lalo pang magiging komplikado ang sitwasyon. Itinutok ni Palm Emperor ang kanyang espada dito na seryosong sinabi niya na kahit na walang magbabago. Gagamitin kitang bihag para makaganti sa mga dark forces. Nakatingin ito sa kanya at sumagot na haha. Talagang nalampasan mo ang inaasahan ko. Kung gayon, paano naman ito? Nakangising sinabit nito ang salitang Ling Malong. May gulat sa mukha ni Palm Emperor nang marinig yun na sinabi pa sa kanya nito na at ang balita tungkol sa pamilya niya. Sinabi pa nito sa kanya na ang buhay ng matandang ito kapalit ng pamilyang Iron Sword Baek at hindi pa alam na impormasyon tungkol sa isang matandang kaibigan, sa tingin ko magandang kasunduan nito. Makikita ang mukha nitong nakangisi na anong sa tingin mo. Napasalubong ng kilay si Palm Emperor na naiisip ang kanyang anak at si Ling Malong ng tahimik. At pagkatapos ay mahigpit na itinikom ang kanyang kamao na sinabi niya na sige buwisit. Dagdag pa niya na makikita ang inis sa kanyang mukha na pero, siguraduhin mong totoo yan, kundi humanda kang pagbayaran ito. Nakangisi ito sa kanya at sinabing muli na syempre naman. Hindi na kailangan pang itanong yan. Bamaling na ito habang nakatingin sa kanyang sinabi pa na sa Guangdong, ang mga inapo ni Ling Malong ay nagpapatakbo ng isang maliit na grupo ng mga ngalakal. Pwede kang pumunta doon. May nakasimangot na mukha si Palm Emperor na seryosong sinabi na paano mo nalaman ang ugnayan namin ni Ling Malong. Tumugon ito sa kanya na nalaman ko sa taong yun. Walang nangyayari sa mundo na hindi niya alam. Dagdag pa nito sa kanya na tsaka, paano ko naman babaliwalain ang mga gawain ni Miriam Divine Dragon Sir Palm Emperor? Na makikita na tahimik lang na pinagmamasdan siya ni Palm Emperor. At pagkatapos sinabi sa kwento na matapos umatras ng mga dark forces, dumating agad sina Song Woo-moon at ang mga miyembro ng Windsword Squad, at ikinwento ni Baek Sang-on ang lahat ng nangyari pati ang mga alam niya tungkol sa dark forces kay Song Woo-moon. Napasabi naman si Song Woo-moon na dark forces. Ako na ang kikilos.
Napahawak sa baba ang kanyang lolo na si Palm Emperor na sinabi sa kanya na hindi. Mag-focus ka lang sa pagiging pinuno ng Justice Alliance. Ang isang general ay hindi basta-basta gumagalaw ng padalos-dalos. At pagkatapos sinabing muli sa kwento na makikita si Palm Emperor na nakatalikod na kung husay lang sa martial arts ang pag-uusapan, hindi kalabisan na sabihing mas magaling si Song Woo-moon kaysa Baek Sang-on. Pero ang pag-unawa sa mundo ay hindi lang nakukuha sa martial arts. Mas malalim ang pananaw at kaalaman ni Baek Sang-on kaysa sa kanya. Habang papaalis na ang kanyang lolo, muling sinabi sa kanya ni Song Woo-moon na balak mo bang kumilos ng personal. Lumingon ito sa kanya at sinabi na mag-focus ka na lang sa pagprotekta sa sentro ng martial world. Pipigilan ko ang mga nagbabalak sa martial world mula sa dilim. Tumugon sa kanya si Song Woo-moon na kung ganoon, saan ka pupunta ngayon? Ngumiti sa kanya ang kanyang lolo at sinabi na sa lugar na hindi naabot ng liwanag. Kailangan nating mahanap ang tunay na kaaway na nagtatago sa loob. Makikita ang mukha ni Song Woo-moon ay napasimangot ng tahimik. At pagkatapos sumuntok sa kanyang palad bilang paggalang. At pagkatapos sinabi niya habang nakatingin ng seryoso na naintindihan ko po, lolo. At pumikit siya habang nakatingin na nakangiti ang kanyang lolo sa kanya. At makikita ang damit ni Palm Emperor na bumaling na rin. Habang naglalakad sinabi niya sa kanyang isip na huwag kang mag-alala. Ang amoy ng dugo ay bagay sa akin. At dito na po nagtatapos ang ika-266 na kabanata.